So ituturo ko sa inyo yung malupit na technique dito na ako pa lang siguro yung nakakaalam. Kapag ganyan ang problema, dikit, kagaya no, halos dikit. No. Ayun no, pakat na pakat oh. Meron pa yan dito kasi hindi magpapare. Ayun no, halos dikit na oh. Makikita ninyo. Okay guys, magandang araw. So may repair tayong washing machine na Duel ang brand. So ayan. Ang problema nito, sabi ng may-ari, ayaw umikot. Bago daw yung motor. So kapapagawa lang, sabi niya, bago lang ang motor. So binaklas ko yung likod. So hanggang habang nandito siya, binaklas ko yung likod. So ayan, nakatanggal na yung takip. So nakita ko, ito, tinanggal yung wire. Ayun oh, pinutol. Yan. Sa capacitor yan. So sabi niya, ang nagputol daw dyan yung anak niya lang. So tinignan. Tapos yung motor niya, ito. Sabi kasi niya, bago yung motor. Ayan. Kung bago ang motor niyan, hindi ganyan ang itsura niyan. So ayun oh. May kalakalawang. So sabi ko sa may-ari, hindi bago yung motor, pinipilit niya bago daw. Bagong palit daw. Kung bagong palit yan, hindi yan masisira kagad ng ganyan lang. So, ang nakita kong pinalitan yung gear case. So sabi ko, ayan, gear case ang bago. So sabi niya, oo, kapapalit lang ng gear case. So, pero yung motor, hindi bago yan. Tingnan nyo nga, may bago bang motor na ganyan? Puro kalawang. Tapos, ang problema, ito. Pinalitan yung gear case niya, hindi sila yung pinalit kasing gear case dito, hindi tugma. Ayun oh, mapapansin niyo yung pulley, hindi magkatapat. So, ayun oh. Hilis. Ito, yung pulley niya, ayun oh, mapapansin niyo yung pulley, ayun oh. Hindi sila magkatapat, di naka-align. So, pag in-align mo yan, halimbawa, inangat mo ito, dito, itinapat mo, itong plastic na to, uumpog na yan dito. Sasayad na dyan yan. Kapag inangat mo, kaya hindi siya uubra. Ang gear case kasi nito, yung pang union, malayo ito. Ito, malayo dapat yan, nakababa. Magkaiba sila. Hindi ganyan yung gear case na, mali yung ikinabit na gear case. So, ito ang problema. Tapos yung motor niya, tinester ko yung motor. Ito, ayaw pumalo nung kulay yellow. Yan o. Ayaw pumalo nung yellow. Yung orange saka blue lang ang pumapalo. So ayan, ipapakita ko sa inyo na hindi talaga siya pumapalo. So ayan yung tester natin. Testerin natin yung blue. Ayan ang blue, common yan. Tapos capacitor nyan ay yung kulay yellow saka kulay orange. So dito muna tayo sa kulay orange. So yun, pumalo ang orange oh. So sa kulay yellow, ito yellow. So wala, ayaw pumalo oh. So ibig sabihin may putol sa motor. Sira ang motor niya. So kaya binaklas siguro. Baka ito ay pinagawa na. Ngayon kinontrata nung hindi magkasundo kasi sa motor, itong motor nito nasa nasa 1 2 mga ganon. Depende sa klase, may dalawang klase kasi yan, meron yung tanso, meron yung aluminum. So medyo mataas, siguro naghinayang yung may-ari, medyo mataas kaya hindi niya pinatuloy. So kaya siguro binawi. So ito pinutol na. Sa misa kasi mayroong mga customer na hindi nagsasabi ng totoo eh. Pag mataas sa iba, ipo-pull out, tapos sa ibang technician ipapagawa. Pag medyo mababa, ay parang nagka-canvas ba. Pero hindi pinutol ng yan, ng kung sino lang, technician ang gumawa niyan. Tapos tinester yan dito, kaya pinalitan ng capacitor. Tinestingan ng iba. Kasi yan, uugong lang yan eh. Pag sira na ganyan, ugong na lang yan. Kala nung iba capacitor. Buo naman yung capacitor sa motor pala. So ito, babaklasin natin. Ang sabi ko, try na i-repair. Pag hindi makakuha sa repair,
papalitan ng bagong motor. So try muna natin siyang baklasin. At pag nabaklas at na-repair, so swerte. Pagka hindi nakakuha sa repair, palit bago. So babaklasin muna natin yung motor. So yan guys, nabaklas na natin yung nabaklas ko na yung takip. Ito na yung pinakamotor niya. So titignan natin kung saan yung putol, pero wala akong nakikitang umido. So ang gagawin ko dyan, tatanggalin yung tali. Tignan muna natin dyan. Paklasin muna natin dito. Kulay, yung wala niya, kulay yellow. So, tignan natin yung kulay yellow. Mga wire. So, yun yung yellow. Ito yung yellow. Wala naman nag-uumido rito. Tingnan natin tong dugtungan niya ng yellow. Ito. Baka dito yun. Parang buo ah. Buo. Oh, hindi putol. Yun ang problema. Mukhang mahihirapan tayo maghanap. Ayan, tignan nyo na lang yung tester. Tetesterin natin. Bakbakin muna natin tong wire. So yan. Yung yellow saka blue wala, gray wala. So ay orange wala. Yung blue saka orange meron. Yung yellow lang talagang wala. So ngayon itong yellow tutusukin natin dito kung magkarugtong sila. O magkarugtong naman. So dito wala. So ibig sabihin good. May ibang putol to. Ay, ayo. Nakita ko na. Dito, ang putol niya. Tago. Hirap nito. Ayun oh, may umido oh. Naloko na. Hihirapan tayo. Ano yung putol niya sa gilid. Ano yung cutter? Hirap to. Meron siyang putol sa loob. Sa loob pa naman. Ayun oh. Naloko na. Loob pa naman ang naputol. Mahirap ito. Iyan. Hey! Putol nga.
So, dahan-dahanin natin. Pakita ko sa inyo. Ayan yung naputol nyo. Yun o, yun. Ito. Ayan. Naroon siya ng umido dyan. So, babaklasin muna natin. Idugtong ko muna. So, hindi ko na siguro may pakita yung pagdugtong nito. Dudugtong lang naman eh. Medyo matagal-tagal tayo magdugtong niya. Pero may mga video na ako sa pagdudugtong ng ganyan. Babakbakin lang tapos dudugtong. Lalagyan ng sinkable tube o spaghetti tube. So, pupuluputan niya ng wire na tanso. So, babaklasin ko muna. Ayun guys, naikabit ko na yung naidugtong ko na yung naputol. So, ayan. Ayun siya sa ilalim. Ayun. So, nilagyan ko siya ng Kyotex. Ayan, binalutan natin siya ng Kyotex para hindi siya mag-short. Kasi mayroon yun na parang nabakbak sa gilid. So, para sigurado, pati dito nilagyan ko na rin. So, ngayon, itatali na lang natin to. Ibabalik na lang natin sa dati. Kaya lang, antayin muna natin siyang matuyo yung Kyotex niya. So, yun guys, testingin natin siya. Tinali ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagkakatali. So, pulupot lang naman ang pulupot dyan. Ikot ng ikot. Di naman pagandaan ng tali sa ganito. Basta't may tali mo lang siya. So, ayan, ang pangit nga na pagkakatali ko. So, okay na yan. Basta't na itali. So, ngayon, ang gagawin natin dito ay testerin natin kung papalo na ba. Yung kulay blue sa orange, pumalo. Kulay blue sa yellow. So, pumalo. So, ibig sabihin, okay na, good na siya. At isa lang nakita kong putol niya. Ngayon, ang gagawin natin, isasalpak na natin to. Testingin na natin siyang isalpak o i-assemble. O yan. Tapos ikakabit natin yung Rimachi, yung dating pinagtanggal natin na Rimachi. Babalik din natin. O yan. Ayan, okay na. Hindi pa pala. Nakabit natin to. Maayos pa naman. Lagyan natin ng langis. Una ng langis. Malagyan ng langis to. Lagyan natin ng langis para tumagal pa siya yung ano niya. Yun. Sa dito sa kabila. Bubuhusan natin ng langis ng kabila. Para yung maganda umikot mamaya. Yun. Natin ilagay yung kalob. Dahan-dahan, baka masugatan yung magnetic wire o yung rewind yung motor. So yun, okay na. At ikakabit na lang natin, pupukpukin na lang yung pagkaka-Rimachi. So hindi ko na siguro may pakita sa inyo pagbalik nito at alang pwesto yung ating camera. So yun na, ikabit na natin yung salpak na natin. Ngayon, ma-testing natin, kabit muna natin doon sa lagayan niya para may wiring na natin, tapos ma-testing natin. So, salpak ko muna siya doon. So yun guys, naikabit na natin siya, naikasa na natin sa loob at inalign ko na rin. So yan, pantay na yung pulya o yung pulley niya. Magkatapat na. So nailagay ko na rin yung belt. Kaya lang hindi ko pa tinornilyo itong mga nasa side. Ito, wala pa mga tornilyo yung kaha niya sa gilid.
kasi may problema pa to. So ituturo ko sa inyo yung malupit na technique dito na ako pa lang siguro yung nakakaalam. Barinig kita sa mukha eh. Kagaya no, halos dikit. No. Ayun no, pakat na pakat oh. Meron pa yan dito kasi hindi magpapare. Ayun no, halos dikit na oh. Makikita ninyo. Nakapakat na siya. So tatama kasi itong pulley na to sa na plastic dito sa plastic na LC ng motor. So pagka ganyan na tatamaan, may paraan tayo dyan. Pwede naman siyang i-adjust tong motor, ilayo, kaya lang magpapalit ka ng panibagong belt. So gastos na naman sa may-ari kapag ganyan. So hindi siya papayag, ayun o, dikit o. Halos dikit. Pagka ganyan, maingay yan. So ngayon ang gagawin natin yan ganito. Tuturo ko sa inyo yung technique na alam ko para dyan. Sa mga nagpapalit ng gear case na ganito at hindi ina-align. Pwede naman siyang i-align. Kagaya ito na i-align natin o. Kaya lang tatama dito. So ito papakita ko sa inyo. Kaya hindi ko pa tinornilyo yung mga gilid niya na yan. Para maisukat natin at matignan natin kung tatama yan. Ngayon, para hindi siya tumama, meron tayong gagawin paraan dyan. Hindi natin i-adjust yung motor. Sige na, Hindi rin tayo magpapalit ng belt. So ganito, tuturo ko sa inyo. So yun guys, binuksan natin siya at tinanggal natin uli. So ngayon, ang gagawin natin ganito. Tuturo ko sa inyo. Install lang natin yung camera natin, ayusin natin. So yan, papakita ko sa inyo ang discarding malupit. So gamit kayo ng kutsilyo, ayan. Kutsilyo yung matalim pwedeng cutter o kung anong pwedeng matalim na bagay na pwedeng pang upod dito. Uupurin natin to at paninipisan. So hindi naman natin siya puputulin, ninipisan lang natin, alisin natin tong paragpag niya na yan na malalaki, mataas, kasi dyan siya tatama. So kakayurin natin ng ganon. Kasi tumatama siya dito, di ba kanina nakita nyo? Yan, aalisin natin yan. Oh, yan ang discarding malupit. Na ako lang yata yung nakakaalam. Ngayon may kayabangan to. Lahat ng mga i-repair kong washing na pinalitan ng gear case pero hindi at kamuka. Yung pagdating sa ilalim, hindi niya kamuka, yung pulley. Tapos dumidikit o may sayad. Masayad itong kasi replacement lang ang ikakabit. Hindi naman niya kamuka. Sumasayad itong pulley do sa LC ng motor ng washing. So ngayon, ang gagawin natin dyan, ganito. Halos lahat na mga nire-repair ko na hindi uma-align kasi tatama nga eh. Hindi magagawa ng paraan ng mga nagkabit. Hindi nila alam kung paano yung diskarte. So ayan binawasan lang natin. Ayan bawas. Alisin lang yung mataas na yon. Ganun lang siya. Lahat halos 4 yata to. 4 na piraso. So yan, gaganyanin lang natin yan Yan. Kutkutin natin, pwedeng hanggang dito sa ibaba. Pwede, pero yun lang dapat na ng LC na tatamaan. Ilang ang kukutkutin natin. Dito lang na masagawi dito yan So kutkutin ko muna siya lahat. Okay, yan. Kailangan nang gagamitin nyo rito matalim na kutsilyo. Pwede yung cutter, matalim naman yung cutter Pwede nyo siyang gamitin. Pag wala kayong dalang kutsilyo, cutter. Hindi naman masisira kahit ganyan, pag ginanyan mo hindi naman masisira itong gear case. Kasi yung pulley lang naman ang inano mo, hindi naman makukuha tong pulley na to. Hindi naman masisira yan. Ilan na yung ginawa kong ganito Ilan na yung ginanito ko na halos gawa ng ibang technician. Hindi nakatapat, di naka-align. Tapos yung iba natatanggal pa yung belt. O yung iba naman, inalign nga, maingay naman. Sumasaya dito. Hindi nila alam yung gagawin. Papalit ka ng belt dyan, di nagalit. Nagpalit ka na ng gear case, nagpalit ka pa ng belt, di nagalit sa iyo yung may-ari. Diba? Ayan. Gawa mo ng paraan. So ito, testingin natin. Ano naman na siya, nabawasan na. Manipis na. Yan. Pero hindi naman totally manipis, matibay pa to. Matigas tong plastic na to So ngayon testingin natin siya, ikabit natin.
Pakita ko sa inyo. At hindi na talaga sasayad. Laki na nung mawala eh. Salpak lang natin. Yan. Kabit muna natin yung belt. Salpak muna natin tong belt nya. Para makikita natin yung diferensya. Kung meron pa ba. Pero ito wala na diferensya to. O yun o. Sakto lang yung belt nya, hindi naman mahigpit. So ayan o. Oh. Ang laki na nung ang laki na ng ano. Ang laki na ng clearance oh. Oh, ayan oh. Oh, tignan niyo mabuti. Oh, di ba? Paikutin natin yung pulley. Oh. Ang laki na ng clearance oh. Oh. Hindi na yan sasayad oh. Ayan oh. Baka sabihin sumasayad pa. O wala na siyang sayad oh. Kasi yung kanina medyo maliit, may sayad. Pagka kasi ganun, ilagyan mo ng tubig, nabigatan yan, sasayad yan. Kagasgas. Ito, ala na oh. Yan yung maliit na dikit na sinasabi niya, yung makikita ninyo yan na maliit na dikit. Ayan oh. Hindi siya didikit, ayan oh. Oh, di ba? Ala yan oh. Oh. Laki ng clearance oh. Oh, di ba? Kung kanina hindi natin ginasgas yan, merong sayad dyan, didikit talaga yan. Oh. Ngayon wala na oh. Yan ang paraan dyan para madiskartehan mo siya na mai-align yung pulley nang hindi sasayad yung plastic na pulley ng gear case dito sa may pinaka-hélice ng ng motor. So yan guys, pwede na natin itong itornilyo. Totornilyo ko muna tapos testingin natin. So para ma-testing natin, malaman kung didikit ba siya o hindi. So yan guys, wiring na natin siya. So kulay-kulay lang naman to. Saka nagtira tayo ng mga pinagputulan. So madali siyang i-wiring. So ganyan ang diskarte para madali mong i-wiring. Pag ibabalik mo siya, so hindi na natin may yung kanya close in wire connector. Ayan. Tapos yung yellow dito sa isa. So ayan, may yellow dito. Tapos yung kulay blue, common. Dito rin yan sa kulay blue. Ayun, sa plug. Yun. Ayan, okay na. Ito, lalagyan lang natin ng electrical tape.
Saka itong dalawa. Pinutol kasi ng unang gumawa dito sa gitna eh. Dapat magpuputol siya doon sa may tabi ng close and wire connector. Para kahit wala na siyang maraming dugtong. So ito dahil maigsi na, hindi na natin siya pwedeng ikwan doon. Ay, mali yung putol. So yan. Nakuha na natin. Lagyan natin to ng tape. So yan, okay na, natapos na. Tetestingin natin bago natin iayos tong wiring. Saksak muna natin kung mapapa-under ba niya yung ano. So yan, saksak natin, testingin natin, naayos na. Wiring na natin siya pero hindi pa natin nakakabit yung kuha ng wiring niya. So ganyan muna. Testing muna tayo. So yun, may ikot na oh. So yun oh. At wala siyang ano wala siyang sayad doon sa ilalim. O yun oh. Wala. Maayos at magandang umiikot. So, siguro hindi ko na maipakita sa inyo yung paglagay ng takip at pag ayos nito, kukunin lang naman to, lalagay lang ng plastic tapos itatali. So hanggang dito lang yung video natin at sana nakatulong sa inyo yung video na to sa mga may ganitong problema ng washing, no? Maglagay ng yan, ganyan, gear case na hindi kamuka at tatama sa ilalim. So yan, nagbigay ako ng tips sa inyo sa mga makaka-encounter ng ganito. So ayun guys, maraming salamat sa panonood.